Akala ko ikaw ang aking langit, Carlos. Pero sa likod ng bawat halik, lason pala ang iyong ibinibigay. Ninakaw niyo ang aking yaman at dangal, kasama ang ahas kong kapatid. Akala niyo ba ay tapos na ako? Nagkakamali kayo. Ang babaeng itinuring niyong tanga ay siya ring maglulubog sa inyo sa impyerno. Handa na ba kayong mawala ang lahat? Magsisimula na ang pagtutuos. Huwag kang mag-alala, Stella. Malapit na. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat ng yaman ng mga Mendoza. Teresa is nothing but a ghost in this house. Isang gamit na wala ng silbi at kailangan ng itapon. Ang mga salitang iyon, na binigkas sa isang tono ng malamig na kawalang puna, ay tila mga palasong may lason na direktang bumaon sa puso ni Teresa. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng merienda. Sa ibabaw nito ay ang mainit pang sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Carlos na niluto niya nang may buong pagmamahal sa loob ng 2 oras sa ilalim ng mainit na kusina. Ang bawat sangkap ay maingat niyang pinili. Bawat patak ng asim ay tinimpla niya para lamang mapawi ang pagod ng asawa mula sa trabaho. Ngunit ang bawat pagsisikap na yon ay tila naging abo sa isang saglit. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Isang lamig na hindi kayang tapatan ng umuusok na sabaw sa kanyang harapan. Ang tray na pilak ay nagsimulang gumawa ng maliliit na tunog ng pag-uumpugan ng porselana. Isang mahinang ritmo ng pagkawasak na tanging siya lamang ang nakakarinig. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi, na pumipigil sa anumang sigaw na nais kumawala. But Carlos, paano ang anak natin? Muling narinig ni Teresa ang boses ni Stella, ang kapatid na itinuring niyang sariling dugo. Ang batang babaeng kinupkop niya at binigyan ng lahat ng karangyaan. I'm pregnant. Hindi ko hahayaang lumaki ang baby natin na tinitingnan lang tayo mula sa malayo habang ang babaeng iyan ang reyna sa bahay na ito. Isang malakas na pagsabog ng katahimikan ang bumalot sa pandinig ni Teresa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na dagok sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, isinakripisyo niya ang kanyang sariling mga pangarap, ang kanyang karera, at ang kanyang kalusugan para lamang itaguyod ang negosyong iniwan ng kanyang ama at ibigay ang lahat ng kapangyarihan kay Carlos. Inisip niya na ang hindi nila pagkakaroon ng anak ay isang pagsubok lamang ng tadhana na sabay nilang lalakbayin. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa kamatayan. Habang siya ay nagluluksa sa kanyang kawalan, ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid ay nagdiriwang sa isang lihim na buhay. Dahan-dahang sumilip si Teresa sa siwang ng pinto. Doon, nakita niya si Carlos na nakayakap sa baywang ni Stella. Ang mga mata nito ay puno ng pagsintang hindi niya kailanman nakita sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama. Hawak ni Stella ang isang maliit na puting kagamitan, isang pregnancy test na may 2 pulang guhit. Ang bawat guhit na yon ay tila mga hiwa sa kaluluwa ni Teresa. Malalim at hindi maghihilom, hindi na malaya ni Teresa na ang kanyang mga tuhod ay unti-unti nang bumibigay. Ang bigat ng tray ay hindi na kayang dalhin ng kanyang mga bisig na nawalan na ng lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang nagluluhang paningin, hindi siya gumawa ng anumang ingay. Ang kanyang pagkatao ay tila isang basong kristal na nahulog sa sahig. Pino, tahimik, ngunit durog na durog. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga multong nagtatawanan sa kanyang paligid. Ipinamumukha sa kanya ang kanyang sariling kamangmangan. Binitawan niya ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang dula ng pagtakas sa sariling bahay. Ang amoy ng sinigang na kanina lamang ay simbolo ng kanyang kalinga. Ngayon ay amoy ng pagtataksil na nanunuot sa kanyang buong pagkatao.
Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong tila naging isang tanikala ng pagkaalipin sa isang lalaking ang tanging hangad ay ang kanyang paglaho. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim at madilim na kumunoy. Sa bawat kanto ng mansyong yun na siya ang nagpundar, nakikita niya ang anino ng 2 taong nagpaplano ng kanyang katapusan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa at pagpapatawad, ay unti-unting binalot ng isang malamig na puot. Isang puot na isinilang mula sa pinakamalalim na sugat ng pagmamahal. Ito ba ang dulo ng lahat ng aking ibinigay? Isang buhay na itinuring na basura, isang pag-ibig na binayaran ng masakit na panlilinlang? Habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa buong mansyon, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na naghahanap ng kasagutan. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang pasaning ito bago ako tuluyang lamunin ng sarili kong pait? Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng ito, Teresa. Ginusto mo ito dahil sa sobrang pagiging martir mo. You are so blinded by your own goodness na hindi mo napansin na matagal na tayong tapos. You're not a wife anymore. You're just a liability. Ang boses ni Carlos ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba ang 10 taon nilang pagsasama ay isang kontratang papel lamang na madaling mapunit at maibasura. Nakatayo si Teresa sa tuktok ng maringal na hagdanan ng kanilang mansyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakang gawa sa inukit na nara. Sa kanyang harap, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay nakatayo kasama ang ahas na si Stella, na ngayon ay wala ng suot na maskara ng pagkukunwari. Ang bawat salita ni Carlos ay tila mga hampas ng latigo na unti-unting pumupunit sa natitirang dignidad ni Teresa. Isang gamit na wala ng silbi? Iyon lang ba ang tingin mo sa akin, Carlos? Ang boses ni Teresa ay gumaralgal, puno ng pait na tila lason sa kanyang dila. I gave you everything. Ang pera ni Papa, ang kumpanya, ang buong buhay ko. At ikaw, Stella, binihisan kita, pinakain, itinuring na kapatid. Paano niyo nagawa ito sa akin? Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Isang tunog na malayo sa hinhin na dati niyang ipinapakita. Sister? Please, Ate Teresa. You only kept me because it made you feel like a saint. But look at you now. So pathetic. Alam mo ba kung bakit hindi ka magkaanak? It's not destiny. It's Carlos. Dahan-dahang kinuha ni Carlos ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Teresa. The vitamins I give you every night, those aren't for your health. It's a high-dose contraceptive mixed with something to keep you lethargic and unstable. Everyone thinks you're losing your mind, Teresa. Sino ang maniniwala sa isang babaeng baliw? Ang mundo ni Teresa ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Ang bawat gabi ng kanyang pag-inom ng vitamins na ibinibigay ni Carlos nang may kasamang halik ay isa palang dahan-dahang pagpatay sa kanyang kakayahang maging ina. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng dumi na kanyang nararamdaman. Ang lalaking akala niya ay nag-aalaga sa kanya ay siya palang unti-unting nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Ang sakit ay naging isang apoy na gumagapang sa kanyang mga ugat, isang pagnanais na bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Maghahayop kayo! Sa isang bugso ng galit at desperasyon, dinaluhong ni Teresa si Carlos. Nais niyang saktan ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa kanyang panghihina, dahil sa mga gamot na matagal nang nananalaytay sa kanyang katawan, madali siyang naitulak ni Carlos. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay tila huminto sa kanyang paligid habang ang kanyang katawan ay bumulusok pababa. Ang bawat pagtama ng kanyang likod at ulo sa matitigas na baitang ng hagdanan ay tila mga pagsabog ng dilim sa kanyang paningin. Walang tunog ng pagkabasag ang lumabas sa kanyang bibig.
Tanging ang mabigat na pag-untog ng kanyang katawan sa bawat hakbang ng Nara na tila isang malupit na ritual ng pagtatapos. Nang tumigil ang kanyang pagbulusok sa paanan ng hagdan, ang tanging nakikita na lamang ni Teresa ay ang malabong kisame ng mansyon. Isang mainit na likido ang dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang ulo, kumakalat sa malamig na marmol na sahig. Sa kanyang huling natitirang lakas, ibinaling niya ang kanyang tingin sa malaking portrait ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa dingding. Ang mga mata ng kanyang ama ay tila puno ng lungkot, tila humihingi ng tawad dahil iniwan siya sa mga kamay ng mga halimaw. Mula sa itaas, narinig niya ang mahihinang hakbang ni na Carlos at Stella na bumababa. Patay na ba siya? Bulong ni Stella. Ang boses ay walang takot, kundi kasabikan. If not, she will be soon. Let's go. We have an alibi to maintain. Tugon ni Carlos. Hindi man lamang sila lumapit para tingnan kung humihinga pa siya. Iniwan nila siyang mag-isa sa gitna ng sarili niyang dugo, tila isang basurang itinatapon matapos pakinabangan. Habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, isang anino ang biglang sumulpot sa gitna ng kanyang malabong pangitain. Isang matangkad na bulto ng lalaki ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala at galit. Naramdaman ni Teresa ang isang malakas at mainit na kamay na humawak sa kanyang pisngi. Isang hawak na puno ng paggalang at takot na mawala siya. Sino ang lalaking ito? Bakit siya narito sa gitna ng kanyang kamatayan? Sa huling sandali bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, isang pangako ang isinulat ni Teresa sa kanyang puso gamit ang sarili niyang dugo. Kung bibigyan siya ng pagkakataong huminga muli, hindi na siya ang Teresa na kilala nila. Ang bawat patak ng dugo sa sahig na ito ay magiging bayad na sisingilin niya ng may kasamang interes. Makakaasa ba siya sa estrangherong ito? O ito na ang huling hininga ng isang martir na asawa? Huwag kang bumitaw, Teresa. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganito na lang. You have to fight. If not for yourself, then for the truth your father left behind. Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang mahabang tunel, malayo, ngunit puno ng awtoridad at pagmamalasakit. Nang dahan-dahang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata, ang unang bumati sa kanya ay ang nakasisilaw at maputing liwanag ng kisame. Hindi na ang maringal na mansyon ang kanyang nakikita, kundi ang malinis at malamig na paligid ng isang pribadong silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa kanyang ilong, isang paalala na siya ay nasa pagitan pa rin ng buhay at kamatayan. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang buong katawan, mula sa kanyang bungo na tila binibiyak hanggang sa kanyang mga binti na tila mga bakal na hindi niya maigalaw. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib, tila may mga bubog na nakabara sa kanyang baga. Ngunit sa kabila ng pisikal na sakit, ang mas matindi ay ang bigat sa kanyang puso nang maalala ang huling tingin ni Carlos bago siya mahulog sa hagdan. Nasaan? Nasaan ako? Pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na hinihipan ng hangin. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Doon niya nakita ang lalaking sumagip sa kanya. Ito si Gabriel Santos. Nakilala niya ito bilang isang tahimik at mailap na investor na madalas katunggali ni Carlos sa negosyo. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kompetisyon. Ang suot niyang suit ay may mga mantsa pa ng dugo. Dugo ni Teresa. Isang patunay na hindi siya bumitaw hanggang sa makarating sila sa ligtas na lugar. You're safe, Teresa. I'm sorry I didn't get there sooner. Malumanay na sabi ni Gabriel. I was on my way to see you dahil may nalaman ako tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Carlos. I saw everything from the window bago ako nakapasok. If I didn't break into your house, baka hindi na kita naabutan. Tila bumalik ang lahat ng pait sa alaala ni Teresa. Ang kataksilan ni Stella, ang laso na ibinibigay ni Carlos
at ang balak nilang ubusin ang yaman ng kanyang pamilya. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Wala na akong maibibigay sa'yo, Gabriel. Carlos took everything. I'm just a broken woman now. Umiling si Gabriel at mas lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay, ngunit sa paraang hindi siya nasasaktan. Your father, Don Teodoro, was the one who gave me my first break sa business world nang wala pang naniniwala sa akin. I owe him everything. And seeing his daughter treated like a piece of trash by a man like Carlos, I cannot just stand by and watch. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa gilid ng mata ni Teresa. Sa loob ng 10 taon, akala niya ay si Carlos lang ang tanging taong maaari niyang sandalan. Ngunit ang lalaking itinuring niyang kalaban ay siya palang may mas malinis na puso. Ngunit kasabay ng luha ay ang pag-usbong ng isang bagong klaseng takot. Carlos, iisipin niyang patay na ako. Hahanapin niya ang katawan ko. Nanginginig na, sabi ni Teresa. Ang takot na bumalik sa impyernong iyon ay tila sapat na para tumigil ang kanyang puso. That's exactly what he thinks. Tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging matigas at seryoso. At sa labas, Carlos is already playing the grieving husband. Nakahanda na ang insurance papers at ang transfer of ownership ng C&T. Inaasahan niyang kukunin ka ng punerarya dahil ayon sa kumpanya ko, may pinirmahan na siyang death certificate under a fake doctor's name. Naramdaman ni Teresa ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ang ganitong antas ng kasamaan ay hindi niya inakalang kayang gawin ng taong minahal niya. Nais niyang sumigaw. Nais niyang bumangon at saksakin ang puso ni Carlos, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng sakit. Gabriel! Tawag niya. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa gitna ng kadiliman. Huwag mong hayaang malaman nilang buhay ako. Sa tingin nila ay napatay nila ang asawang martir. Hayaan natin silang maniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Naintindihan ni Gabriel ang ibig sabihin ng babae. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang tunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Teresa ang naririnig. Tila isang orasan na nagbibilang para sa isang nalalapit na paghuhukom. Do you want to die as a victim, Teresa? Or do you want to live long enough to see them crawl in front of you? Hamon ni Gabriel, ang kanyang tingin ay tila isang apoy na sumusubok sa tibay ng bakal. Tumingin si Teresa sa malayo, sa bintana, kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Ngunit para sa kanya, ang liwanag na yon ay hindi para sa kapayapaan. Ito ay liwanag na gagamitin niya upang sunugin ang bawat bakas ng kaligayahan ni na Carlos at Stella. Gusto kong mabuhay, Gabriel. Gusto kong mabuhay para makita ang araw na isusuka nila ang bawat sentimo na kinuha nila sa akin. Magiging nightmare nila ako. Ngunit sa gitna ng kanyang matapang na pahayag, isang nurse ang mabilis na pumasok sa silid. Ang mukha ay balisa habang nakatingin sa labas. Sir Gabriel, may mga pulis sa labas. Hinahanap ang pasyenteng dinala niyo rito at kasama nila ang asawa ng pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang kaba ay muling bumalik, mas matindi kaysa sa sakit ng kanyang mga sugat. Paano nahanap ni Carlos ang lugar na ito? At kung makita siya nito ngayon, sa gitna ng kanyang kahinaan, magagawa kaya niyang ituloy ang kanyang paghihiganti o ito na ang tuluyang katapusan ng kanyang hininga? Mabuti pa ay mamatay ka na lang ng tuluyan, Teresa. Dahil ang buhay mo ngayon ay isa na lamang malaking pabigat sa amin. You are just a breathing corpse inside this house. Ang bulong na yon ni Carlos ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Nanunuot sa pandinig ni Teresa habang siya ay nakahiga sa kanyang kama sa loob ng kanilang mansyon. Nakapikit ang kanyang mga mata, nagpapanggap na natutulog, ngunit ang bawat salita ng asawa ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang makuha siya ni Carlos sa ospital
Isang pagbabalik na pinlano ni Gabriel upang maniwala ang lahat na si Teresa ay nakaligtas, ngunit nawalan ng malinaw na alaala dahil sa trauma. Ang pagbabalik ni Teresa sa mansyong ito ay tila pagpasok muli sa kuta ng mga lobo. Upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga plano, kailangan niyang magsuot ng maskara, ang maskara ng isang babaeng wasak, mahina, at walang maalala tungkol sa gabing itinulak siya ng sariling asawa. Carlos, stop it! Baka may makarinig sa'yo. Narinig ni Teresa ang boses ni Stella. Ang kanyang kapatid na ngayon ay tila reyna na kung kumilos sa loob ng bahay. Hayaan mo na siya, sabi ng doktor. Selective amnesia ang nangyari. She doesn't remember the stairs. She doesn't remember us. Para sa kanya, tayo pa rin ang pamilyang mahal niya. Isn't that perfect? Mas madali natin siyang mapapirma sa mga papeles. Naramdaman ni Teresa ang matinding pagnanais na bumangon at sakali ng dalawa, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay nagngangalit. Bawat pintig ay tila isang sigaw ng paghihiganti na pilit niyang ikinukulong sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat sandali ng kanilang pang-iinsulto ay iniimbak niya bilang gatong sa apoy na malapit ng tumupok sa kanila. Maya-maya pa, naramdaman ni Teresa ang pag-upo ng isang tao sa gilid ng kanyang kama. Ang amoy ng pabango ni Stella, ang amoy ng pagtataksil, ay bumalot sa kanyang paligid. Ate, gising ka na ba? Malamig na tawag ni Stella. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala na sapat na upang makapanlin lang ng sino mang hindi nakakaalam ng katotohanan. Dahan-dahang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang maging matamlay at walang buhay ang kanyang tingin. Stella, ikaw ba yan? Ang sakit ng ulo ko. Pabulong niyang sabi, ginagaya ang boses ng isang taong nawawala sa sarili. Ako ito, ate. Huwag kang mag-alala. Nandito kami ni Carlos para alagaan ka. Wika ni Stella habang kinukuha ang isang suklay mula sa gilid ng mesa. Dahan-dahang sinuklay ni Stella ang mahabang buhok ni Teresa. Ang bawat hagod ng suklay sa kanyang anit ay tila paggapang ng isang makamandag na ahas. Naramdaman ni Teresa ang pangingilabot. Ang bawat balahibo niya ay tumatayo sa tindi ng dumi na nararamdaman niya sa haplos ng kapatid. Ngunit nanatili siyang tahimik, hinayaan niyang gawin ni Stella ang ritual ng pagkukunwari. Sa bawat suklay ni Stella, palihim na binibilang ni Teresa ang mga araw. Isang hagod para sa bawat lason na ibinigay sa kanya. Isang hagod para sa bawat sentimong ninakaw sa kanya. Isang hagod para sa bawat pangarap na dinurog nila. You look so pale, ate. Siguro kailangan mong uminom muli ng mga bitamina mo. Carlos will prepare it for you later. Sabi ni Stella, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa salamin. Puno ng panunuya habang nakatingin sa refleksyon ni Teresa. Pumasok si Carlos sa silid. May hawak na isang makapal na folder. Ang kanyang muka ay may bakas ng pekeng ngiti. Ang ngiting dati ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Teresa dahil sa pag-ibig. Ngunit ngayon ay nagpapabilis dito dahil sa galit. Sweetheart, mabuti at gising ka na, sabi ni Carlos habang lumalapit. The company is having some issues dahil sa aksidente mo. Kailangan lang namin ng pirma mo rito para maayos ang mga medical funds at para hindi ka na maabala sa mga paperwork habang nagpapagaling ka. This is for your own good, Teresa, para hindi ka na mahirapan pa. Inilapag ni Carlos ang folder sa harap ni Teresa at iniabot ang isang panulat. Ang mga dokumentong yon, alam ni Teresa, ay ang tuluyang paglilipat ng lahat ng kanyang natitirang ari-arian sa pangalan ni Carlos. Ang huling hakbang upang tuluyan siyang mawalan ng boses sa sarili niyang kumpanya. Tiningnan ni Teresa ang panulat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carlos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pigil na emosyon. Pirma, para sa paggaling ko? Tanong niya.
Ang kanyang tinig ay tila isang batang naguguluhan. Yes, mahal. Just sign here. Paghimok ni Carlos, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasabikan, tila isang buwayang naghihintay sa kanyang huling-huli. Kukunin na sana ni Teresa ang panulat nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng kanilang silid. Isang kasambahay ang pumasok, ang muka ay puno ng takot. Sir Carlos, may mga tao po sa ibaba. Hinahanap po si Ma'am Teresa. Galing daw po sa Central Bank at may kasamang mga abogado. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang folder sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Sino ang mga taong ito? At paano nila nalamang gising na si Teresa? Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilip sa mga labi ni Teresa. Isang ngingiting hindi nakita ng sinuman sa silid. Ang unang hakbang ng kanyang plano, sa tulong ni Gabriel, ay nagsimula na. Carlos, sino sila? Bakit sila nandito? Tanong ni Teresa, habang ang kanyang puso ay nagsisimula nang bumalik sa dati nitong lakas. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na madaling mauto. Hinding-hindi kita hahayaang maglakad sa gitna ng apoy ng mag-isa, Teresa. Kung kailangang masunog ang buong mundo para lamang mabawi mo ang iyong dangal, ako ang magsisilbing kalasag mo. Handa akong masunog kasama mo. Huwag ka lang muling masaktan ng ganyan. Ang mga salitang yon ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kaluluwa ni Teresa. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang maliit at madilim na silid sa dulo ng hardin ng mansyon, isang lugar na matagal nang inabandona at tanging mga tuyong dahon lamang ang nakatira. Sa labas, ang malakas na pagbuhos ng ulan ay gumagawa ng isang natural na harang ng ingay. Tinitiyak na walang sinumang makakarinig sa kanilang lihim na pag-uusap. Kani-kanina lamang, bago ang ulan, ay naging magulo ang loob ng mansyon. Ang pagdating ng mga abogado at kinatawan mula sa Central Bank ay nagdulot ng matinding takot kay Carlos. Napilitan itong iwanan si Teresa sa silid upang harapin ang mga ito sa ibaba. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nagawa ni Teresa na makalusot palabas gamit ang isang lihim na hudyat mula kay Gabriel na nakatago bilang isang ordinaryong delivery man. Gabriel, natatakot ako, pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng lalaki. Carlos is becoming more desperate. He tried to make me sign the transfer of assets again. At si Stella, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang sikmurain ang bawat haplos niya sa buhok ko. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Teresa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lunas sa lamig na nararamdaman ng babae. Titingnan mo ako, Teresa. Look at me. You are the strongest woman I know. Ang mga abogadong dumating kanina, I sent them. It was a distraction para hindi mo mapirmahan ang mga papel. We are gaining time, but we need to move faster. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paghupa ng kaba sa kanyang dibdib. Sa bawat tingin ni Gabriel, nararamdaman niya ang isang klaseng paggalang na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Carlos. Ano ang kailangan nating gawin? Carlos is checking the accounts every hour. He is like a paranoid beast. I have planted someone inside the IT department of CNT, paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng determinasyon. But I need you to get his private laptop. Doon nakatago ang mga offshore accounts kung saan niya inililipat ang mga pondo ng tatay mo. If we get that, we don't just destroy him financially. We can put him behind bars for life. Tumango si Teresa. Ang panganib ay tila isang madilim na aninong nakabuntot sa kanya. Ngunit ang pag-asang makitang bumagsak si Carlos ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng malalakas na patak ng ulan sa bubungan ang naririnig. Sa dilim ng silid, ang mga mata ni Gabriel ay tila dalawang bituin na nagbibigay ng direksyon sa naliligaw na puso ni Teresa.
Dahan-dahang lumapit si Gabriel at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Teresa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanilang dalawa. Ito ay isang sandali ng pagtitiwala, isang pangakong hindi kailanman mababali. I promise you, Teresa, kapag natapos ang lahat ng ito, ibabalik ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. No more pain, no more lies. Ramdam ni Teresa ang bilis ng pintig ng puso ni Gabriel, isang ritmo na tila sumasabay sa kanyang sariling damdamin. Sa gitna ng lahat ng pait at kataksilan, ang pag-ibig ni Gabriel ay tila isang maliit na halaman na pilit na sumisibol sa pagitan ng mga bitak ng bato. Ito ay marupok, ngunit puno ng buhay. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang makarinig sila ng malalakas na yabag ng mga sapatos sa labas, papalapit sa abandonadong silid. Ang tunog ng pagyapak sa mga tuyong sanga ay tila mga babala ng panganib. Teresa, Teresa, nasaan ka? Ang boses ni Carlos ay umaalingaw-ngaw sa hardin, puno ng hinala at galit. I know you're out here. Stella said she saw someone in the garden. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang sistema. Mas malamig pa sa tubig ulan. Kung mahuhuli sila ni Carlos dito, ang lahat ng kanilang plano ay maglalaho sa isang saglit. Mabilis na hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na jacket at isinuot ito kay Teresa. Go, run to the back door. Sabihin mo, lumabas ka dahil natakot ka sa kulog. I will stay here and hide. Go now, Teresa. Isang huling mahigpit na hawak sa kamay ang ibinigay ni Teresa kay Gabriel bago siya mabilis na tumakbo palabas sa kabilang pinto. Hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang katawan upang magmukhang totoo ang kanyang sasabihing dahilan. Habang tumatakbo siya patungo sa mansyon, narinig ni Teresa ang boses ni Carlos na mas lalong lumalapit sa pinagtataguan ni Gabriel. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Magagawa kaya ni Gabriel na makatago? O ang gabi bang ito ang magiging katapusan ng kanilang lihim na alyansa? Sa bawat hakbang ni Teresa, sa maputik na lupa, isang panalangin ang namumutawi sa kanyang mga labide. Isang panalangin hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Huwag ka nang umasa na babalik pa ang dati mong sigla, Teresa. Tanggapin mo na lang na sa bahay na ito, ikaw ay isa na lamang anino na naghihintay sa takip silim. Isang baul na walang laman, isang matris na tuyot, at walang silbi. Ang mga salitang yon ni Stella ay tila mga patak ng asidong dahan-dahang tumutulo sa sugatang puso ni Teresa habang sila ay nakaupo sa hapagkainan. Kagagaling lamang ni Teresa sa ulan, basang-basa at nanginginig. Matapos ang muntik ng pagkakahuli sa kanila ni Gabriel sa hardin. Ngayon, sa harap ng masaganang hapunan, ay kailangang lunukin ni Teresa ang bawat pangiinsulto kasabay ng pagkaing tila naging buhangin sa kanyang bibig. Nakatitig si Teresa sa kanyang plato. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kubyertos hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa kabilang dako ng mesa, si Carlos ay tila walang naririnig. Abala sa paghiwa ng kanyang steak na tila ba ang kalupitan ng kanyang kabit ay isang normal na musika sa kanyang pandinig. Ang meryendang inihanda ni Teresa kanina, ang paboritong adobo ni Carlos, ay ipinakain na lamang sa mga aso at pinalitan ito ni Stella ng mga pagkaing banyaga at mamahalin. Carlos, tignan mo siya. Pagpapatuloy ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang lambing habang hinihimas ang kanyang tiyan na nagsisimula ng kumitid dahil sa pagbubuntis. She looks so pathetic. Tignan mo ang mga mata niya. Tila ba wala nang naninirahan sa loob. Maybe we should really consider sending her to a facility. Mas makakaabala lang siya rito, lalo na kapag lumabas na ang baby natin. Naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Isang nagniningas na puot
na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang maputlang mukha. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang laso na nanunuot sa kanyang sistema. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, naalala niya ang bilin ni Gabriel. Kailangang maniwala silang ikaw ay mahina. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang tingin. Hinayaan niyang manginig ang kanyang mga labi. Ang baby? Magkakaroon tayo ng baby, Carlos? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na naghahanap ng tono. Tumigil si Carlos sa pagkain at tumingin kay Teresa nang may halong suya at pagkabagot. Yes, Teresa. Something you failed to give me in 10 years. Isang tagapagmana na hindi mo kayang ibigay dahil sa depektibong katawan mo. Kaya magpasalamat ka kay Stella dahil siya ang tutupad sa tungkulin na kinalimutan mo. Isang malakas na pintig ang umalingaw-ngaw sa loob ng ulo ni Teresa. Ang katotohanan na ang kanyang pagkabaog ay bunga ng laso na ibinibigay ni Carlos ay tila isang malaking biro na isinasampal sa kanya ngayon. Gusto niyang tumayo, baligtarin ang mesa, at isigaw ang lahat ng alam niya. Ngunit nanatili siyang nakaupo, tila isang ribultong nawalan ng buhay. Tumayo si Teresa. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at tila laging nahuhulog. Kinuha niya ang mangkok ng mainit na sabaw at dahan-dahang lumapit kay Stella. Ang bawat hakbang niya ay tila isang ritual ng kamatayan na tanging siya lang ang nakakaunawa. Ate, what are you doing? Mataray na tanong ni Stella, bahagyang lumalayo dahil sa takot na matalsikan ng sabaw, ngunit hindi tumigil si Teresa. Inilapag niya ang mangkok sa harap ni Stella nang may nakakatakot na dahan-dahan. Ang mainit na usok mula sa sabaw ay bumalot sa mukha ni Stella. Tinitigan ni Teresa ang kapatid. Ang kanyang mga mata, na dati ay walang buhay, ay biglang nagkaroon ng isang matalim at madilim na ningning. Uminom ka, Stella. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging malalim at malamig kaysa sa gabi sa labas. Inumin mo ang sabaw na ito para sa kalusugan ng iyong anak. Isang anak na isisilang sa gitna ng mga lihim at kasinungalingan. Bahagyang nanginig ang balikat ni Stella sa hindi maipaliwanag na takot. Ang boses ni Teresa ay tila isang sumpa na bumaba mula sa langit. Ano? Anong sinasabi mo? Lumapit pa ng husto si Teresa sa tenga ni Stella, sapat na upang maramdaman ng huli ang kanyang malamig na hininga. Pagpalain nawa ang batang iyan dahil ang kanyang ama ay isang mamamatay tao at ang kanyang ina ay isang magnanakaw. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ang kutsarang hawak niya ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang matunog na ingay na tila bumasag sa katahimikan ng silid. Maging si Carlos ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Teresa, ano ang sinabi mo? Sigaw ni Carlos, akmang lalapitan ng asawa upang saktan ito. Ngunit bago pa man siya mahawakan ni Carlos, biglang bumagsak si Teresa sa sahig, muling nagkunwaring nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nakahiga sa malamig na marmol, tila isang biktima ng sarili niyang guni-guni. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga nakapikit na mata, isang malamig na tagumpay ang kanyang naramdaman. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Stella, isang takot na hindi na kailanman mawawala. Bakit ba ang katotohanan ay mas nakakatakot kapag binibigkas ng isang taong inaakala nilang wala ng isip? Hanggang kailan kaya kakayanin ni Stella ang bigat ng sumpang ibinulong sa kanya? O ang takot ba ang unang lalamon sa kanilang relasyon ni Carlos bago pa man dumating ang araw ng paghuhukom? Sa wakas, Carlos, ngayong araw ay tuluyan ng mabubura ang anino ng mga Mendoza. Mula ngayon, ang kumpanyang ito ay hindi na alaala ni Teodoro, kundi ang kaharian nating dalawa. Ang tinig ni Stella ay puno ng kagalakan habang inaayos niya ang kurbata ni Carlos sa harap ng isang malaking salamin sa boardroom ng C&T. Ngumiti si Carlos, isang nangiting puno ng kapalaluan at kasakiman. Ngayong araw ang nakatakdang paglagda sa isang dambuhalang merger sa mga dayuhang investor
Isang hakbang na magbibigay kay Carlos ng ganap na kontrol at maglalayo sa kumpanya mula sa anumang koneksyon sa yumaong ama ni Teresa. Inakala nilang ang babaeng natitira sa loob ng kanilang mansyon ay isang tupang nawawala sa sarili. Walang malay na ang bawat hininga nila ay binibilang na ng tadhana. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon, si Teresa ay nakaupo sa sahig. May hawak na isang basahan at dahan-dahang pinupunasan ng isang tuyot na paso ng halaman. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila isang batang walang muwang na naglalaro sa gitna ng dumi. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na maluwag na damit, nakatago ang isang maliit na burner phone na ibinigay ni Gabriel. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang tahimik na bala na pinapakawalan patungo sa puso ng mga kaaway. Nakahanda na ang lahat, Gabriel. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagbababadya ng bagyo. Ipadala mo na ang mga dokumento. Hayaan nating makita ng mundo kung anong klaseng halimaw ang nagpapatakbo ng kumpanya ng aking ama. Sa boardroom, ang mga banyagang investor ay nakaupo na. Handa nang ilapat ang kanilang mga panulat sa kontrata. Hawak na ni Carlos ang kanyang mamahaling bolpen. Ang kanyang puso ay pumipintig sa tindi ng pananabik na maging pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng kanyang panulat sa papel, ang mga tablet at telepono ng mga investor ay sabay-sabay na tumunog. Lumilikha ng isang kakaibang ingay ng pagkabahala sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat mukha ng mga investor ay nagbago, mula sa pagtitiwala patungo sa matinding pagkadismaya at galit. Ang ipinadala ni Gabriel ay hindi lamang isang simpleng ulat. Ito ay isang dirty audit na nagpapakita ng mga ilegal na paglilipat ng pondo, mga pekeng pirma, at ang dambuhalang utang na itinatago ni Carlos sa ilalim ng mga pekeng kumpanya. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa mukha ni Carlos. Inilalantad ang kanyang kawalan ng kakayahan at ang kanyang pagiging manlilinlang. What is the meaning of this, Mr. Mendoza? Tanong ng pinuno ng mga investor. Ang boses ay matigas at puno ng panghahamak. Tumayo sila ng sabay-sabay. Iniwan ang mga kontratang hindi nalagdaan sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng kanilang mga hakbang, palabas ng silid, ay tila mga martilyong pako sa kabaong ng ambisyon ni Carlos. Naiwan si Carlos na nakatulala. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang bolpen na wala ng silbi. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel na nasa kanyang harap. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang ninakaw, ay tila naglaho sa isang kisap mata dahil sa isang hindi nakikitang kalaban na tumama sa kanya mula sa kailaliman. Samantala, sa loob ng mansyon, dahan-dahang tumayo si Teresa. Binitawan niya ang basahan at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na tila isang pulang sugat sa langit. Ang tuyot na halaman sa kanyang tabi ay tila sumasalamin sa kanyang lumang buhay, patay, walang halaga, ngunit nagsisilbing pataba para sa bago niyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagkabalisa, kundi isang malamig at matalim na katiyakan. Isang hakbang pa lamang ito, Carlos. Bulong ni Teresa sa hangin. Ito ang lasa ng pagbagsak na ipinatikim mo sa akin at hindi pa ako tapos. Narinig ni Teresa ang mabilis at marahas na pagpasok ng isang sasakyan sa malawak na harapan ng mansyon. Ang tunog ng marahas na pagpreno sa semento ay tila isang sigaw ng isang sugatang hayop. Alam ni Teresa na darating si Carlos na puno ng puot. Naghahanap ng sino mang pwedeng pagbuntuhan ng kanyang kabiguan. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas ng may matinding lakas. Lumilikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng buong bahay. Ang mga yabag ni Carlos ay mabibigat at puno ng panganib habang umaakyat siya patungo sa silid ni Teresa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala ng isang darating na unos. Handa na ba si Teresa sa galit ng isang lalaking nawalan ng lahat sa isang saglit?
Paano niya mapapanatili ang kanyang maskara ng kahinaan habang ang halimaw sa harap niya ay handang manakit upang ibsan ang sariling pait? Habang papalapit ang mga yabag ni Carlos, ang tanging maririnig na lamang ay ang mabilis na pintig ng puso ni Teresa. Pintig ng kaba, ngunit higit sa lahat, pintig ng isang tagumpay na nagsisimula pa lamang mamukadkad sa gitna ng dilim. Hayop! Isang malaking sabotahe ang nangyari. May traidor sa loob ng kumpanya at sisiguraduhin kong magbabayad ang sinumang gumawa nito sa akin. Ang boses ni Carlos ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, tila isang kulog na nagbabadya ng isang madugong bagyo. Sa loob ng kanilang silid, mabilis na naglilipad ang mga gamit. Isang mamahaling pabango na tumama sa dingding, mga libro na inihagis sa sahig, at ang tunog ng pagkabukas at pagsara ng mga drawer na tila mga sigaw ng desperasyon. Nakatayo si Stella sa isang sulok, nanginginig, at hindi malaman ang gagawin, habang pinapanood ang lalaking dati ay puno ng kapangyarihan na ngayon ay tila isang sugatang hayop na nagwawala. Sa kabilang dako, si Teresa ay nakaupo sa sahig ng katabing silid, payapang nagtutupi ng mga damit na tila walang naririnig. Ngunit sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, may isang lihim na laro siyang isinasagawa. Kani-kanina lamang, habang wala ang lahat, ay maingat niyang inilagay ang isang kulay asul na folder sa ilalim ng unan ni Carlos, isang folder na naglalaman ng mga pekeng bank statement na ginawa ni Gabriel na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ni Carlos patungo sa isang lihim na account sa pangalan ni Stella. Carlos, please, kumalma ka muna. Baka makasama yan sa presyon mo. Pagmamakaawa ni Stella, dahan-dahang lumalapit upang hawakan ang balikat ng lalaki. Huwag mo akong hawakan, singhal ni Carlos, marahas na itinisod ang silya sa kanyang harapan. Paanong nalaman ng mga investor ang tungkol sa mga offshore accounts? Tanging tayo lang dalawa ang nakakaalam noon, Stella. Tanging ikaw lang ang pinagkatiwalaan ko sa mga password at records. Anong ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ang kanyang boses ay naging matinis sa gulat. Carlos, mahal kita. Bakit ko gagawin yun sa'yo? Tayo ang magkasama sa planong ito. Mahal? O baka ang yaman ko lang ang mahal mo? Mapait na tawa ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Habang ako ay namumroblema kung paano isasalba ang kumpanya, baka ikaw ay naghahanda na para iwan ako kapag wala na akong maibigay sa'yo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang tumayo si Teresa at lumakad patungo sa pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog, tila isang multo na nanonood sa sarili niyang palabas. Pumasok siya sa silid nang may mukhang naguguluhan. Hawak ang isang baso ng tubig. Carlos, uminom ka muna. Bakit kayo nag-aaway ni Stella? Masama sa baby ang stress. Pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng inosensya. Sa kanyang pagdaan sa kama, sinadya niyang masagi ang unan ni Carlos dahilan upang lumabas ang dulo ng asul na folder. Napako ang tingin ni Carlos sa folder. Mabilis niya itong kinuha at binuklat. Ang bawat pahinang kanyang nababasa ay tila mga sampal ng katotohanan o ng kasinungalingang masakit pakinggan. Nakita niya ang mga petsa, ang mga halaga, at ang pirma ni Stella sa bawat transaksyon. Ano ito, Stella? Ano itong nakatago sa ilalim ng unan ko? Bulyaw ni Carlos, ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy. Ipinakita niya ang mga dokumento sa harap ng mukha ni Stella. Lihim na account, $500,000 sa loob lang ng 2 buwan. Habang sinasabi mong nagtitipid tayo dahil sa audit, magnanakaw ka pala sa sarili nating kumpanya. Hindi sa akin iyan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sigaw ni Stella, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa tindi ng takot at kalituhan. Carlos, maniwala ka. Isang frame-up ito. Baka si Teresa ang naglagay niyan. Tumingin si Carlos kay Teresa, na ngayon ay nakatitig lang sa kanila,
Nang may mga matang puno ng luhang, nagbabadyang pumatak. Paanong magagawa yan ni Teresa? Ni hindi niya alam kung paano buksan ang vault. She can't even remember her own birthday most of the time. Huwag mong gamitin ang kalagayan ng asawa ko para pagtakpan ng kataksilan mo. Pero Carlos, ang susunod na nangyari ay tila huminto ang mundo para sa kanilang tatlo. Ang malakas na pagdapo ng palad ni Carlos sa pisngi ni Stella ay lumikha ng isang tunog na tila bumasag sa lahat ng pangako ng kanilang pag-iibigan. Ang puwersa ng sampal ay sapat na upang mapaupo si Stella sa sahig. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang pisngi ay mabilis na namula at nagpasa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Stella ay nakahawak sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigla at puot. Si Carlos naman ay hinihingal. Ang kanyang mga kamao ay nananatiling nakatikom. Puno ng pagsisisi, ngunit mas matindi ang pride na nananaig sa kanya. Umalis ka sa paningin ko, Stella. Malamig na utos ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa hangin. Huwag na huwag kang lalapit sa akin hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat sentimong ninakaw mo. Tumayo si Stella. Ang kanyang pagtangis ay napalitan ng isang madilim at matalim na tingin kay Carlos at pagkatapos ay kay Teresa. Hindi niya alam kung paano, pero nararamdaman niyang may kinalaman ang babaeng ito. Ngunit sa ngayon, ang lamat sa pagitan nila ni Carlos ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang salita. Habang naglalakad palabas si Stella, naiwan si Teresa sa loob ng silid kasama si Carlos. Dahan-dahang lumapit si Teresa at hinawakan ang kamay ng asawa. Huwag ka nang magalit, Carlos. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan, hindi gaya nila. Bulong ni Teresa. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isang matamis ngunit mapanganib na tagumpay ang nalalasahan ni Teresa. Ang kuta ng kanyang mga kaaway ay nagsisimula na ring gumuho mula sa loob. Ang pagtitiwalang binuo sa ibabaw ng krimen ay tila isang bahay na buhangin na unti-unting tinatangay ng agos ng kanyang paghihiganti. Gaano pa kaya katagal bago tuluyang magkanya-kanya ang dalawang ahas na ito bago sila tuluyang lamunin ng sarili nilang lason? Hindi kailanman naging kasalanan ang maging mahina, Teresa. Ang tunay na pagkakamali ay ang maniwala na wala ka ng karapatang lumigaya muli dahil lamang sinira ng iba ang iyong mundo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang banayad na himig sa gitna ng malamig na simoy ng gabi habang sila ay nakatayo sa isang lihim na hardin sa likod ng lumang rest house ng pamilya Mendoza. Malayo ito sa mapanghusgang mga mata ni na Carlos at Stella. Malayo sa masamang hangin ng mansyong tila naging isang kulungan para kay Teresa. Sa paligid nila, ang mga bulaklak ng tanglad at kampupot ay naglalabas ng isang bango na tila yumayakap sa pagod na kaluluwa ng babae, isang bango na nagpapaalala sa kanya ng mga hapon kasama ang kanyang ama. Kinuha ni Gabriel ang kanyang suot na makapal na coat at dahan-dahang isinampay ito sa mga balikat ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang init mula sa tela, isang init na tila nanggagaling sa mismong pagkatao ng lalaking nasa kanyang tabi. Ang bawat daliri ni Gabriel na bahagyang dumampi sa kanyang balat ay nagdulot ng isang kislap ng kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. "Salamat, Gabriel," pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak na kalangitan na puno ng nagniningning na mga bituin. "Dito, pakiramdam ko ay tao muli ako. Hindi isang biktima, hindi isang baliw, kundi si Teresa lang." "You have always been Teresa to me," tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng isang katapatan na tila isang anchor sa maalon na dagat ng buhay ni Teresa. "Noong bata pa tayo, nakikita ko na ang lakas sa iyong mga mata. You were the girl who didn't cry when she fell because she knew she had to get up and lead. I have been watching you from the shadows for so long, Teresa, at masakit para sa akin na makitang kinalimutan mo ang sarili mong liwanag
para lang bigyang daan ang isang taong hindi karapat-dapat sa'yo. Humarap si Gabriel kay Teresa. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiit hanggang sa maramdaman na nila ang init ng hininga ng isa't isa. Ang bawat paghinga ni Teresa ay tila naging mas mabigat, mas malalim. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, ang mukha ni Gabriel ay tila isang obra maestra ng pagtitiwala at pagmamahal. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ni Teresa. Dahan-dahang iniharap ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila nagnininga sa isang damdamin na matagal na niyang ikinubli. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tanikala ng emosyon na humihila sa kanila palapit sa isa't isa. I love your strength, Teresa. But more than that, I love the woman behind the scars, bulong ni Gabriel. Sa isang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat tunog ng gabi, ang paggaspas ng mga dahon, ang mahinang ihip ng hangin, ay tila naglaho, na iwan lamang ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso, na tila nag-uusap sa sarili nilang wika. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa mukha ni Teresa. Ang kanyang mga labi ay tila nagnanais na pawiin ang lahat ng pait na dinanas ng babae. Ramdam na ni Teresa ang bawat hibla ng init mula kay Gabriel. Halos magdikit na ang kanilang mga labi. Isang halik na tila pangako ng kaligtasan at bagong simula. Ngunit sa huling sandali, tila isang malamig na tubig ang gumising sa diwa ni Teresa. Ang imahe ni Carlos, ang lason, ang hagdanan, at ang kataksilan ni Stella ay tila mga multong humila sa kanya pabalik sa katotohanan. Dahan-dahang umiwas si Teresa at inilagay ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Gabriel. Marahang itinulak ito palayo. Hindi pa ako handa, Gabriel. My heart is still full of glass shards. Baka masugatan ka lang kung hahayaan kitang masyadong lumapit. Isang bakas ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Gabriel, ngunit mabilis itong napalitan ng pag-unawa. Hindi niya pinilit ang babae. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan ang likod ng palad ni Teresa nang may matinding paggalang. Maghihintay ako, Teresa. Kahit gaano pa katagal. I will wait until every shard of glass is turned into a diamond. Ang matamis na sandali ay biglang naputol nang maramdaman ni Gabriel ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang binabasa ang mensahe. What is it? Tanong ni Teresa. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. It's from my contact inside the mansion, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na unos. Carlos is meeting with a dangerous associate tonight. He is planning something permanent para sa iyo, Teresa. He knows that as long as you are alive, he can never truly own the Mendoza legacy. He wants to finish what he started sa hagdanan. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang pag-ibig na kanina lamang ay nagbibigay sa kanya ng init, ay tila napalitan ng yelo ng panganib. Ang kuta ni Carlos ay nagsisimula nang gumalaw para sa huling pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Hayaan natin siyang sumubok, Gabriel, sabi ni Teresa. Ang kanyang tinig ay tila isang talim na pinanday sa apoy ng paghihiganti. Dahil sa pagkakataong ito, ako ang sisiguradong ang hukay na inihanda niya ay para sa sarili niya. Ngunit habang pabalik na sila sa sasakyan, isang kislap ng liwanag mula sa isang kamera ang nagmula sa madilim na bahagi ng hardin. Isang hindi nakikitang tao ang lihim na kumuha ng litrato sa kanilang pag-uusap. Sino ang nagmamasid sa kanila sa dilim? At paano magagamit ni Carlos ang mga litratong ito upang tuluyang sirain ang kredibilidad ni Teresa bago pa man siya makapaghiganti? Ang bawat lihim ay may sariling tinig at sa gabing ito, ang katahimikan ng mansyon ay tila bumubulong ng mga kwentong hindi kayang tagalan ng isang mahinang puso. Nakaupo si Teresa sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na screen ng burner phone na ibinigay sa kanya ni Gabriel.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng kargang kanyang dinala mula sa lihim na kamera na itinanim niya sa loob ng opisina ni Carlos. Dahan-dahang nag-load ang video. Ang bawat segundo ng pag-ikot ng buffer sa screen ay tila isang kuko na kumakamot sa kanyang sikmura. Nang sa wakas ay lumitaw ang larawan, nakita niya sina Carlos at Stella. Nakaupo si Carlos sa maringal na upuan ng kanyang ama, habang si Stella ay nakasandal sa mesa, humihigop ng mamahaling wine na tila ba pag-aari nila ang bawat hibla ng hangin sa silid na yon. "You look worried, Carlos." Narinig ni Teresa ang boses ni Stella sa video. Ang tono ay puno ng pangungutya. Dahil ba yan sa audit o dahil sa asawa mong hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuluyang mamatay? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Carlos. "Teresa is the least of my problems, Stella. Mas nag-aalala ako sa mga investigador. Kapag nahanap nila ang bakas ng mga lumang transaksyon bago pa mamatay ang matandang Teodoro, doon tayo malalagay sa panganib." Natigilan si Teresa. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang mga ugat. Itinapat niya ang telepono sa kanyang pandinig. Pilit na hinihuli ang bawat kataga. "Bakit ka natatakot? 5 taon na ang nakalipas." Wika ni Stella habang pinaglalaroan ang baso ng alak. Wala namang nakakaalam na tayo ang nagpalit ng gamot ni Don Teodoro. Everyone thought it was a natural heart attack. Ang galing mo kayang umarte noon, Carlos. Halos maniwala ang buong bansa na hiningi mo sa langit ang buhay ng biyenan mo. "I had to do it, Stella." Madiing sabi ni Carlos sa video. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. The old man was about to remove me from the will. Hahayaan niya sanang mapunta ang lahat kay Teresa at sa kumpanyang binuo niya. I couldn't let that happen. Pinanood ko siyang humihingal sa harap ko habang unti-unting tumitigil ang puso niya. At wala akong ginawa, kundi palitan ang bote ng kanyang maintenance pills para walang bakas ng lason. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng isang kawalan. Ang bawat salitang binitawan ni Carlos ay tila mga martilyong dambuhala na dumudurog sa kanyang bungo. Hindi lamang pala ang kanyang buhay ang sinira ng lalaking ito. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ay pinatay sa ilalim ng sarili nitong bubong ng taong pinagkatiwalaan nila ng buong puso. Isang matinding hapdi ang sumabog sa kanyang dibdib. Isang sakit na hindi kayang tapatan ng anumang pisikal na sugat. Ang bawat alaala ng kanyang pag-iyak sa libing ng ama, ang bawat gabing inalo siya ni Carlos habang nagluluksa siya, ay isa palang malaking insulto. Pinanood ni Carlos ang kanyang pagdurusa habang itinatago ang dugo ng kanyang ama sa sarili nitong mga kamay. Nabitawan ni Teresa ang telepono sa malambot na carpet. Walang tunog ng pagbagsak, tanging ang tunog ng sarili niyang paghikbi na pilit niyang ikinukulong sa kanyang mga palad. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, tila isang dahong tinatangay ng isang marahas na bagyo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat bagay sa paligid niya, ang marangyang kama, ang mamahaling kurtina, ay tila mga halimaw na nagtatawanan sa kanyang kawalang hustisya. "Papa, I'm so sorry." Pabulong niyang iyak. Ang bawat kataga ay tila may kasamang dugo. "Patawarin mo ako dahil pinatuloy ko ang pumatay sa'yo sa buhay nating dalawa." Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong klaseng enerhiya ang dahan-dahang nabuo sa loob ni Teresa. Ang puot na kanina ay apoy, ngayon ay naging isang matigas at malamig na bakal. Ang bawat luhang dumaloy sa kanyang pisngi ay nagsilbing panunumpa. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang paghihiganti, ito ay tungkol sa katarungan para sa isang taong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong lumaban. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang mga galaw ay hindi na mabagal at tila naliligaw. Bawat hakbang niya ay may bigat at katiyakan. Pinulot niya ang telepono at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Tumingin siya sa salamin
At sa kabila ng kadiliman, nakita niya ang isang pares ng mga mata na wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang Teresa na martir ay tuluyan ng namatay sa gabing ito at ang isinilang ay isang babaeng handang sumunog sa impyerno para lamang makita ang pagbagsak ng mga kaaway. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob ng kanyang silid. Ang tunog ng pagpasok ng susi sa kandado ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na humiga si Teresa at nagkunwaring natutulog. Ngunit ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Pumasok si Carlos sa silid. May hawak na isang baso ng gatas. Ang gatas na alam ni Teresa na may halong lason upang panatilihin siyang mahina. Huminto ang lalaki sa gilid ng kama at tinitigan ng kanyang asawa. Nang matagal, ramdam ni Teresa ang bigat ng tingin ni Carlos, isang tingin na tila sumusuri kung may alam na ba siya. "Teresa, alam kong gising ka," pabulong na sabi ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa dilim. Nanatiling nakapikit si Teresa, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw. Alam na ba ni Carlos na nahanap niya ang katotohanan? At kung imulat niya ang kanyang mga mata ngayon, ito na ba ang huling sandali ng kanyang paghinga bago siya tuluyang itumba ng lalaking pumatay sa kanyang ama? "Uminom ka na, Teresa. Huwag mo nang hintaying lumamig pa ang gatas na ito. Alam mo namang wala akong ibang hangad kundi ang bumalik ang dati mong lakas para maging buo muli ang pamilya natin." Ang boses ni Carlos ay tila pulot na may nakatagong lason, malambing ngunit nakakasuka sa pandinig ni Teresa. Nanatiling nakapikit ang mga mata ng babae. Nararamdaman ang bigat ng presensya ng asawa sa gilid ng kanyang kama. Ang bawat salita nito tungkol sa pamilya ay tila isang malupit na biro. Matapos niyang mapanood ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa mga rehas ng kanyang tadyang. Bawat pintig ay punong-puno ng puot at pagkamuhi. Dahan-dahang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang maging labo-labo ang kanyang paningin, tila isang taong kalulubog pa lamang sa antok. "Carlos, salamat. Napakabuti mo sa akin," pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng pagpigil sa emosyon. Inabot niya ang baso, ang lamig ng kristal ay tila nagyayelo sa kanyang mga daliri. Isang maliit na simsim lamang ang kanyang ginawa. Sapat na upang maniwala si Carlos bago niya ito ibinalik sa mesa nang may kunwaring panghihina. "Matulog ka na, sweetheart. Bukas, may malaking sorpresa ako sa'yo. Ang C&T ay magiging mas malakas kaysa sa dati," wika ni Carlos habang hinahalikan ang kanyang noo. Ang bawat dampi ng labi ng lalaki ay tila uod na gumagapang sa kanyang balat. Nais niyang isigaw ang lahat ng dumi na kanyang nararamdaman, ngunit nanatili siyang estatwa hanggang sa marinig ang marahang pagdaiti ng pinto sa pagkakasara at ang tunog ng mga yabag ni Carlos na palayo. Nang matiyak na mag-isa na lamang siya, mabilis na bumangon si Teresa. Ang kanyang panghihina ay biglang napalitan ng isang mapanganib na liksi. Kinuha niya ang laptop na itinago ni Gabriel sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig sa ilalim ng kanyang kama. Ang liwanag mula sa monitor ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang determinasyong hindi kailanman nakita ni Carlos. "Ngayon, Carlos, tignan natin kung sino ang tunay na may-ari ng imperyong ito," bulong ni Teresa sa hangin. Sa tulong ng mga password na nakuha ni Gabriel mula sa IT department, pinasok ni Teresa ang pinakamalalim na sistema ng C&T. Doon, nakita niya ang lahat. Ang mga pondong ninakaw ni Carlos, ang mga ari-ari ang kinuha nito sa kanyang ama, at ang mga utang na pilit nitong itinatago. Sa bawat click ng mouse, ang bawat paglipat ng cursor sa screen ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan.
Isang bagong kumpanya ang lumitaw sa screen, Phoenix Holdings. Ito ang kumpanyang binuo nila ni Gabriel sa labas ng kaalaman ng lahat. Sa isang huling utos sa computer, inilipat ni Teresa ang lahat ng puso ng C&T, ang mga mahalagang kontrata, ang mga intelektual na ari-arian, at ang natitirang likidong pondo patungo sa Phoenix Holdings. Ang itinira niya sa C&T ay ang lahat ng mga utang, ang mga kasong legal, at ang mga hungkag na pangalan na wala ng halaga. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding ginhawa, tila isang mabigat na pasanin ang nabawas sa kanyang balikat. Ngunit kasabay nito ay ang malungkot na pag-alala sa kanyang ama. Hinawakan niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na ginto, ang huling regalo ni Don Teodoro sa kanya. Ang gintong ito ay tila nagbigay ng init sa kanyang palad, isang mensahe na ang katarungan ay malapit na. Kinabukasan, ang mansyon ay puno ng ingay ng pagdiriwang. Si Carlos ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit. May hawak na baso ng champagne habang kausap ang ilang mga tauhan sa telepono. Yes, approved na ang merger. We are untouchable now. Sigaw niya, ang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Stella naman ay nakasuot ng isang mamahaling seda, masayang pinagmamasdan ang mga bagong alahas na binili ni Carlos para sa kanya. Sabi ko sa iyo, Carlos, ang swerte ay nasa panig natin. Wika ni Stella nang may kasamang malanding tawa. Hindi nila alam, ang mga numerong nakikita ni Carlos sa kanyang screen ay mga anino na lamang. Ang imperyong inaakala nilang hawak nila ay isang rurok na gawa sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos ng kanilang sariling pagkakamali. Tumayo si Teresa sa balkonahe, pinagmamasdan ng kanyang asawa mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na kislap ng tagumpay. Magdiwang ka habang kaya mo pa, Carlos. Dahil mamayang gabi, malalaman mo kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng lahat ng bagay na itinuring mong mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na pagdiriwang, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Gabriel. Ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa. Teresa, nahanap ni Carlos ang kamera sa opisina. Alam na niyang napanood mo ang video tungkol sa papa mo. Huwag kang babalik sa silid niyo. Umalis ka na riyan ngayon din. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang lahat ng kanyang plano ay tila biglang nabalot ng isang panganib na hindi niya inaasahan. Lumingon siya at nakita niya si Carlos na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang mukha nito ay wala ng bakas ng saya, kundi isang demonyong galit na nakatitig sa kanya. Ang baso ng champagne sa kamay nito ay unti-unting nadudurog sa tindi ng hawak, habang ang mga piraso ng kristal ay dahan-dahang humihiwa sa kanyang palad. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila biglang nanigas, tila isang hayop na naghihintay ng tamang oras para umatake. Si Carlos ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Tila mga kamay ng demonyo na nais sumakmal kay Teresa. Ang dugo mula sa kanyang palad na nasugatan ng bubog ng baso ay dahan-dahang tumutulo sa sahig. Mga pulang patak na tila mga babala ng isang malupit na wakas. So, napanood mo na pala ang lahat? Boses ni Carlos, mababa at nanginginig sa matinding puot. Ang asawa kong akala ko ay hangal, may sarili palang palaro. Saan mo natutunan ng mga ito, Teresa? Kay Gabriel o matagal mo na palang itinatago ang iyong tunay na pagkatao? Hindi sumagot si Teresa. Ang kanyang mga paa ay bahagyang umatras, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, walang bakas ng takot na dati niyang ipinapakita. Ang bawat sandali ng pagkukunwari ay natapos na sa oras na ito. Sa likod ni Carlos, nakita ni Teresa si Stella na sumusulpot mula sa kadiliman. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamuhi at takot. Hawak ang isang matalim na gunting na kinuha niya sa mesa ng kanilang opisina. Carlos, tapusin na natin ito.
Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang matinis na kampana ng kamatayan. Wala na tayong babalikan pa. Kung hindi siya magiging akin, hindi siya magiging kanino man. Dahan-dahang lumakad si Carlos palapit kay Teresa. Ang bawat yabag ay tila isang tibok ng puso na papalapit sa isang katapusan. Teresa, pumasok ka sa loob ng kwarto. Huwag mo akong piliting gawin ang ayaw kong mangyari. Ang buhay na ibinigay ko sa iyo ay maaari ko ring bawiin sa isang iglap. Ang buhay ko ay hindi sa iyo, Carlos. Matapang na tugon ni Teresa. Ang kanyang tinig ay malinaw at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ito sa iyo dahil wala kang karapatang bumawi ng isang bagay na kailanman ay hindi mo inalagaan. Pinatay mo ang ama ko. Ninakaw mo ang bawat piraso ng dangal na mayroon ako. Sa tingin mo ba, matatakot mo pa ako sa kamatayan matapos mong patayin ang lahat ng may halaga sa akin? Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Carlos ang buhok ni Teresa. Pilit itong hinahatak patungo sa loob ng kwarto. Ang hapdi ay matindi, ngunit mas matindi ang nagbabagang puot sa loob ni Teresa. Wala kang laban sa akin. Ang kumpanya, ang pera, ang lahat ng ito ay akin. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaban, biglang bumukas ang pinto ng mansyon nang may malakas na puwersa. Ang mga liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay pumasok sa madilim na pasilyo, nagbibigay ng liwanag sa karumihang ginawa ni na Carlos at Stella. Kasunod nito ay si Gabriel, na may hawak na isang tablet na nagpapakita ng live feed ng kanilang kumpanya. Carlos Mendoza, you are under arrest for the murder of Teodoro Mendoza and for large-scale financial fraud. Sigaw ng pinuno ng mga autoridad. Natigilan si Carlos. Ang kanyang hawak kay Teresa ay bahagyang lumuwag dahil sa gulat. Si Stella ay napatigil sa kanyang kinatatayuan. Ang gunting sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang tunog na tila huling hatol sa kanilang mga krimen. Hindi! Hindi ito totoo! Frame up ito. Sigaw ni Carlos habang pilit niyang pinipigil ang mga pulis na lumalapit. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat ebidensya, ang bawat record, ay hawak na ng batas. Tumingin si Teresa kay Carlos. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kalmadong awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang bawat bitag na inihanda mo para sa akin, Carlos, ay siya ring nagkulong sa'yo sa sarili mong impyerno. Habang dinadala ng mga pulis ang dalawang halimaw palabas ng mansyon, ang bawat sigaw ni Stella at pagmumura ni Carlos ay tila musika sa pandinig ni Teresa. Ang mansyon na dati ay kulungan ng kanyang kaluluwa ay unti-unti nang nagiging isang tahanan muli. Isang tahanan na malaya mula sa kasinungalingan. Nang mawala na ang lahat ng gulo, si Gabriel ay lumapit kay Teresa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. It's over, Teresa. You are finally free. Ngunit sa paglabas ng mga pulis, nakita ni Teresa ang isang hindi inaasahang tao na naghihintay sa labas, ang ina ni Carlos na matagal nang hindi nila nakikita. Ang babaeng ito ang nagbigay ng huling piraso ng ebidensya na hindi inasahan ni Teresa. Bakit kaya tinulungan ng sariling ina ang batas laban sa sariling anak? Ang huling sikreto ay unti-unti nang nabubunyag. Akala mo ba ay matatalo mo ako ng ganoon kadali, Teresa? Hanggat hawak ko ang tamang tao at ang tamang halaga ng pera, ikaw pa rin ang lalabas na baliw at sinungaling sa harap ng buong mundo. Ang mga salitang yon ni Carlos na binitawan niya sa isang panayam sa telebisyon ilang araw matapos ang kanyang pansamantalang paglaya sa pamamagitan ng piyansa ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa mukha ni Teresa. Ginamit ni Carlos ang kanyang mga koneksyon at ang huwad na sertipiko ng doktor upang palabasin na ang naganap na gulo sa mansyon ay bunga lamang ng matinding psychological breakdown ng kanyang asawa. Sa mata ng publiko, si Carlos ay nanatiling isang mapagkandiling asawa na pilit inililigtas ang isang nawawala sa sariling kabiyak. Nakatayo si Teresa sa harap ng salamin sa kanyang silid sa isang lihim na tahanan na inihanda ni Gabriel. Hawak niya ang isang pirasong pulang sutla
ang tela ng gown na susuot niya para sa gabing ito. Ngayong gabi, ang ika-10 anibersaryo ng C&T, isang marangyang pagtitipon na inihanda ni Carlos sa isang sikat na hotel upang patunayan sa kanyang mga investor at sa mataas na lipunan na siya pa rin ang hari at ang kanyang kapangyarihan ay hindi kailanman magigiba. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya sa TV, Teresa. Alam ng buong mundo ang katotohanan kapag natapos ang gabing ito, malumanay na wika ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Inilagay ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Teresa, isang dampi na naghatid ng matinding lakas at kapayapaan sa kanyang nagngangalit na puso. Sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Gabriel na puno ng proteksyon at ang mga mata ni Teresa na ngayon ay may nakatagong apoy ng isang nagbabadyang paghuhukom. Nakahanda na ba ang lahat, Gabriel? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang talim na pinanday sa lamig ng gabi. Nakahanda na ang lahat ng dokumento para sa pagsasara ng mga accounts ng C&T at ang paglilipat ng lahat ng assets sa Phoenix Holdings at ang lihim na video mula sa camera. Nakakonekta na ito sa main projector ng ballroom. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may kasamang katiyakan na walang iwanan. I will be there with you, Teresa. Pipanoorin ko ang bawat hakbang mo patungo sa iyong tagumpay. Isang maliit ngunit matamis na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Teresa. Lumingon siya at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Salamat, dahil hindi mo ako iniwan sa dilim. Samantala, sa loob ng marangyang ballroom ng hotel, ang paligid ay puno ng ginto at kristal. Ang mga chandelier ay naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag, sumasalamin sa mga kasuotan ng mga mayayaman at makapangyarihang panauhin. Si Carlos at Stella ay nakatayo sa gitna ng entablado, kapwa nakasuot ng gintong kasuotan. Si Stella na may hawak na baso ng juice ay buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang bahagyang lumalaking tiyan sa mga mamamahayag habang nakasandal sa dibdib ni Carlos. This is our night, Carlos, bulong ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Mula ngayon, wala nang makakahadlang sa atin. Teresa is gone, at ang kumpanyang ito ay atin na. Yes, my queen. Ang anibersaryong ito ang magiging katapusan ng lahat ng banta sa kaharian natin. Tugon ni Carlos, mayabang na itinataas ang kanyang baso ng champagne sa mga bisita. Ang bawat tawa niya ay puno ng kapalaluan. Tila ba nakalimutan na niya ang dugo ng ama ni Teresa na nasa kanyang mga kamay. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw ng kamera ng mga mamamahayag ay lumikha ng isang tila bagong bituin sa loob ng ballroom habang ang mga bisita ay nagsisimula ng magbulungan. Ngunit ang katahimikan ay biglang lumaganap ng bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Dahan-dahan ang bawat hakbang, ngunit bawat paglapat ng kanyang sapatos sa pulang carpet ay lumikha ng isang nakabibinging atensyon. Si Teresa Mendoza. Nakasuot siya ng isang marangyang gown na kulay pulang-pula, isang pulang sumasalamin sa dugo, sa sakit, at sa kanyang muling pagsilang mula sa mga abo ng kataksilan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang magandang mukha na walang bakas ng kahinaan o pagkabaliw. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Muntik nang matapon ang laman nito sa kanyang mamahaling suit. Si Stella naman ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Carlos. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay sa tindi ng pagkabigla. Teresa, bulong ni Carlos, ang kanyang boses ay naging tuyot sa gitna ng kanyang lalamunan. Tumingin si Teresa ng diretso sa entablado sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Sa likod niya, sumunod si Gabriel, matikas at protektibo na tila isang gwardya ng katarungan. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig sa kanila, naghihintay sa isang dula na hindi kailanman naisulat sa anumang programa.
Carlos Estela, bulong ni Teresa sa kanyang isipan habang patuloy na naglalakad patungo sa entablado. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong huwad na tagumpay dahil ang gabing ito ay hindi anibersaryo ng inyong kumpanya, kundi ang anibersaryo ng inyong pagkawasak. Huminto si Teresa sa paanan ng entablado. Tiningnan ng kanyang asawa nang may malamig at nakamamatay na ngiti. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay mas lalong lumakas, tila mga bubuyog na naghahanap ng tamang oras para umatake. Paano kaya tatanggapin ni Carlos ang kanyang asawang inakala niyang baliw, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, na mas malakas at mas maganda kaysa sa anumang panaginip? At ano ang gagawin ni Stella kapag naramdaman niya ang malamig na talim ng katarungan na dahan-dahang lumalapit sa kanyang leeg? Isang karangalan po para sa akin na ipagdiwang ang ika-10 taon ng C&T. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang simbolo ng aking tagumpay, kundi ng pagmamahal ko sa aking pamilya, lalo na sa aking asawa, si Teresa, na kasalukuyan pa ring nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ang boses ni Carlos ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng kasinungalingan at pagkunwari. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan habang ipinapakita ang kanyang gintong singsing sa kasal sa mga mamamahayag. Sa kanyang tabi, si Stella ay nakatayo nang may ngiting pilit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Carlos, tila isang linta na ayaw bumitaw sa kanyang biktima. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nakatitig kay Teresa, na ngayon ay nakatayo sa paanan ng entablado. Ang pulang gown ay tila apoy na nagbabadyang tumupok sa kanilang lahat. Naramdaman ni Teresa ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ang bawat salita ni Carlos ay tila suka na pilit niyang nilulunok. Hindi na siya makapaghintay pa. Sa likuran niya, nararamdaman niya ang matatag na presensya ni Gabriel, isang suporta na nagbibigay sa kanya ng lakas. Carlos, may mali ka yata sa iyong talumpati. Malinaw at malakas na boses ni Teresa na naging dahilan upang maputol ang tinig ni Carlos. Lumikha ang kanyang boses ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng ballroom. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang kanyang pekeng ngiti ay naglaho sa isang iglap. Teresa, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa bahay ka at nagpapahinga. Nagpapahinga? Mapait na tawa ni Teresa. Dahan-dahang lumakad patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang akala mo ay nagpapahinga ako, Carlos, ay siya palang paghahanda ko para sa gabing ito. Ang gabing maglalantad sa lahat ng kasinungalingan mo. Umiling si Carlos, pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili sa mga mata ng mga bisita. Teresa, mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong ginugulo ka pa rin ng iyong karamdaman. Karamdaman? May matalim na ngiti si Teresa. Ang tanging karamdaman dito ay ang kasakiman mo, Carlos, at ang dumi ng pagtataksil na nananalaytay sa dugo mo at sa dugo ng pamilyang pinatay mo. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Carlos. Si Stella ay napatigil sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay nagsimula ng lumakas. Tila mga bubuyog na nagsisimulang magalit. Manahimik ka, Teresa. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi mo. Sigaw ni Carlos, akmang sasabatan ng microphone upang hindi na makapagsalita pa si Teresa. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang senyas ni Gabriel, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay biglang umilaw. Ang lahat ng ilaw sa ballroom ay dumilim at ang tanging nakikita na lamang ay ang matingkad na video na naglalantad sa lahat. Nagsimula ang video. Una, ang kuha mula sa opisina ni Carlos, ang pag-uusap ni na Carlos at Stella tungkol sa pagpapalit ng gamot ng kanyang ama at ang pagbabanta kay Teresa. Ang mga mukha ni na Carlos at Stella ay malinaw na nakikita, puno ng kasakiman at walang konsensya. Pagkatapos, ang susunod na kuha ay ang gabi ng insidente sa hagdan.
ang pagtutulak ni Carlos kay Teresa, ang pagbagsak ng babae, at ang walang awa nilang pag-iwan kay Teresa sa gitna ng sarili nitong dugo. Ang bawat tunog, bawat salita, bawat emosyon ay malinaw na naririnig at nakikita. Ang ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nakatayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla at galit. Ang mga mamamahayag ay nagkukuhanan ng litrato at video. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang kislap ng katarungan. Ito ang katotohanan, Carlos. Malinaw na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang martilyong bumabagsak sa puso ng lahat. Ang C at T ay hindi mo pagmamay-ari. Ito ay binuo sa dugo at pawis ng aking ama. At ikaw, Stella, ang batang kinupkup ko at itinuring na kapatid, ay ang mismong ahas na sumaksak sa akin mula sa likuran. Ang anak na ipinagmamalaki mo ay isisilang sa kasinungalingan, bunga ng isang relasyong binuo sa pagtataksil at pagpatay. Sa ilalim ng entablado, pumasok ang mga pulis, kasama ang hepe ng Central Bank. Carlos Mendoza, Stella Ramos, you are both under arrest for multiple counts of murder, financial fraud and attempted murder. Nanlaki ang mga mata ni Carlos, tila isang sirang plaka, umaling-awngaw sa kanyang bibig ang mga salitang, "Hindi! Hindi ito totoo! Frame up ito!" Pilit niyang tinutulak ang mga pulis, ngunit wala siyang magawa. Si Stella ay biglang nawalan ng malay at bumagsak sa entablado. Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Habang dinadala ng mga pulis si Carlos, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Teresa, puno ng matinding galit at pagkamuhi. "Magnanakaw! Lahat ng ito ay dahil sa iyo. You will regret this, Teresa. I will make sure you suffer in hell." Tumingin si Teresa sa lalaking dati ay pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalmadong tagumpay na mas masakit pa sa anumang sampal. "Salamat, Carlos, dahil ipinakita mo sa akin kung gaano ako kalakas. Ang bawat galit mo ay siya ring magsisilbing apoy na susunog sa iyo sa sarili mong impyerno." Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kamay ni Teresa. Ito si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Hinigpitan ni Teresa ang hawak, isang pangako ng isang bagong simula. Ang C at T, na ngayon ay nasa ilalim ng batas, ay magiging isang paalala ng kasakiman. Ngunit para kay Teresa, ito ay hindi lamang paghihiganti. Ito ay isang paglaya. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang umilaw. Inilalantad ang pagkasira at ang natapos na palabas. Sa entablado, ang bakas ng pagbagsak ni na Carlos at Stella ay nananatili. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Teresa, buo at malaya. Carlos, sa huling sandali ng kanyang paglaban ay sumigaw, "I did it for us." Isang pagtatanggol na walang saysay, isang huling pagtatago sa likod ng huwad na pagmamahal. Ngunit sa mga mata ni Teresa, ang sigaw na yon ay hindi na mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang bagong liwanag na unti-unting sumisikat sa kanyang buhay. Isang liwanag na handang salubungin ang pag-asa at kapayapaan. Ang simoy ng hangin sa loob ng presinto ay malamig at puno ng amoy ng kalungkutan at pagsisisi. Nakaupo si Teresa sa tapat ng isang salaming harang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking dating asawa. Si Carlos, na dating puno ng kapangyarihan at kasakiman, ngayon ay nakasuot ng uniforme ng preso. Ang kanyang mukha ay payat at puno ng mga linya ng pagod at pagkatalo. Ang bawat tingin niya ay tila isang anino na nawalan ng sariling liwanag. "Napakasaya mo siguro ngayon, Teresa," wika ni Carlos. Ang kanyang boses ay tuyot at walang lakas. "Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo, ang kumpanya, ang pera, at ang kalayaan mo. Ngunit ano ngayon? Mag-isa ka pa rin. Walang magmamahal sa iyo ng tunay na pagmamahal." Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Nakapagtataka, ngunit sa mga sandaling iyon,
ay hindi na niya naramdaman ang dating galit na matagal niyang kinimkim. Sa halip, isang tahimik na kalungkutan at pag-unawa ang pumalit sa kanyang damdamin. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, napagtanto niyang ang mga desisyong ginawa nito sa nakaraan ay hindi lamang nakasakit sa iba. Unti-unti rin nitong sinira ang sariling kapayapaan at mga relasyong minsang mahalaga sa kanya. Hindi na niya hinangad ang paghihiganti o kaparusahan. Ang nakita niya ay isang taong kailangang mabuhay kasama ng mga bunga ng sarili nitong mga pagpili. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ni Teresa na maaari na niyang bitawan ang bigat ng nakaraan. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang hayaang kontrolin nito ang kanyang buhay. Carlos, hindi ko ginawa ang lahat ng ito para sa kaligayahan ko na makita kang nagdurusa. Malumanay na sabi ni Teresa. Ginawa ko ito para sa katarungan ng aking ama. Ginawa ko ito para sa sarili kong kalayaan at para hindi na kailanman may ibang biktima na mahuhulog sa bitag mo. Tumingin si Teresa ng diretso sa mga mata ni Carlos. Pinatawad na kita, Carlos, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa bigat ng galit at pait na ibinigay mo sa akin. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa ikabubuti mo, kundi para sa kapayapaan ng aking sarili. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi na nagsalita pa si Carlos, tanging ang paghinga lamang niya ang naririnig. Tila isang libro na natapos na ang huling pahina. Wala na siyang maibibigay pa. Dahan-dahang tumayo si Teresa, handa nang umalis at tuluyang iwanan ang nakaraan. Si Stella, nanganak na ba siya? Pabulong na tanong ni Teresa bago siya tuluyang umalis. Umiling si Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lungkot. Nawalan siya ng anak dahil sa stress. At ngayon, pareho na kami. Walang pera, walang pamilya, at walang kinabukasan. Hindi na sumagot pa si Teresa. Tinalikuran niya si Carlos, dala-dala ang bagong kapayapaan na nahanap niya sa kanyang puso. Lumabas siya ng presinto at sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw. Nakatayo si Gabriel sa labas, nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Isang matamis na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Gabriel nang makita niyang lumabas si Teresa. Ang kanyang mukha ay payapa. Okay ka lang ba? Tanong ni Gabriel habang lumalapit at dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Teresa. Okay ako, Gabriel. Malaya na ako. Tugon ni Teresa, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Kinabukasan si Teresa at Gabriel ay nagtungo sa libingan ng kanyang ama. Ang sementeryo ay tahimik. Tanging ang simoy ng hangin at ang huni ng mga ibon ang naririnig. Inilapag ni Teresa ang isang bungkos ng puting sampagita sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama. Papa, ginawa ko na po ang lahat. Nagkaroon na po ng katarungan. Sana ay masaya na kayo dyan sa piling ng Diyos. Pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit kasabay nito ay ang kapayapaan. At ako po, Papa, susubukan kong magsimula muli. Susubukan kong lumigaya ng hindi nangangamba. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa mga kamay ng babae. Magsisimula tayo muli, Teresa. Magkasama. Tumingin si Teresa kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang lalaking ito, ang naging kalasag niya sa gitna ng digmaan, ang naging liwanag niya sa gitna ng dilim. Siya ang naging patunay na sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pa ring tunay na pagmamahal na naghihintay para sa kanya. Gabriel? Teresa, putol ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa damdamin. Handa ka na bang magmahal muli? Handa ka na bang buksan ang puso mo sa isang bagong simula? Kasama ako? Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Teresa. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng bubog, ngayon ay dahan-dahang naghihilom.
Ang tanong ni Gabriel ay tila isang susi na nagbubukas sa isang pinto ng isang hinaharap na matagal nang sarado para sa kanya. Handa na ba talaga siya? Handa na ba siyang ipagkatiwala ang kanyang sugatang puso sa isang lalaking ipinakita sa kanya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at paggalang? 5 taon ang lumipas. Ang mansyon na dati ay puno ng mapapait na alaala ay isa na lamang nakalimutang bahagi ng kasaysayan na pinalitan na ng isang maliit at tahimik na bahay sa gilid ng dalampasigan. Ang bawat umaga rito ay hindi na nag-uumpisa sa takot, kundi sa amoy ng sariwang kape at tunog ng mga alon na humahampas sa pampang, isang masayang awit ng kalayaan. Sa harap ng bahay, isang maliit na bata ang tumatakbo sa buhanginan. Ang kanyang mga tawa ay tila musika na nagpapagaan sa paligid. Si Teresa, na ngayon ay mas payapa at puno ng liwanag ang mukha, ay nakaupo sa isang wooden chair, pinagmamasdan ng kanyang anak habang ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok.